tayo bumasa mula sa unang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo sa chapter 3 at ang ating uh, pag-aaral ngayong umaga ay sa verses 11 to 13 ng chapter 3. Ngunit ang babasahin ko po simulan ko natin ito sa verse 8. 1 Timothy chapter 3, 8 to 13. Sabi dito, ngayon din naman ang mga diakono ay dapat na maging kagalang-galang, hindi dalawang dila, hindi nalululong sa maraming alak, hindi mga takil sa masamang pagkakakitaan, na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. Ang mga ito rin naman ay subukin muna at kung mapatunayang walang kapintasan, hayaan silang maglingkod bilang mga diakono. Gayun din naman, ang mga babae dapat na maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, kundi mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Ang mga diakono ay dapat na may isang asawa lamang at pinamamahala ang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sambahayan. Sapagkat ang mga nakapaglingkod ng mabuti bilang mga diakono ay nagtatamo para sa kanilang sarili ng isang mabuting katayuan at ng malaking pagtitiwala sa pananampalataya kay Kristo Jesus. So, purihin ang Panginoon sa pagbubulay ng kanyang salita sa ating pong kalagitnaan. So, nalalaman natin, no, sa ating bansang Pilipinas, in just a few days from now, ang ating pong bansa ay muli magkakaroon ng eleksyon at ito'y pipiliin o magkakaroon ng pagpiling muli sa mga susunod na leaders. Hindi man ito yung pinaka national level ng pagpili ng presidente, but mostly pipiliin muli yung mga leaders na mamumuno sa Senate, sa Congress, and even to the local communities or LGUs na kung saan pipiliin doon yung mga maglilid sa kanilang mga respective towns and respective cities. So mahalaga ang leadership sa bawat lugar, no? Leadership matters deeply dahil ito po yung maghuhubog or huhubog ng direksyon at values ng isang komunidad. So the candidates, sa ngayon, maraming nalalaman natin na ang mga candidates ay mga nag-iikot at nagpapahayag ng kanilang mga platform as well as pinapahayag nila yung kanilang credentials, qualifications para himukin o hikayatin ang mga tao para sila iluklok sa posisyon na kanilang ninanais. So, kung mahalaga ang leadership sa civic realm ng ating pong community, lalong mahalaga po para sa ang leadership para sa spiritual realm. Ito ay ang pagpili ng leaders in the church. So, sa mga nakaraang ating mga pag-aaral dito sa chapter 3, nakita natin yung mga katangian ng itatalaga bilang mga leaders or yung mga mamumuno sa mga offices of the church. At ito yung sa mga pastors at sa mga deacons. So we can relate yung mga pangyayari o mga mangyayari sa atin sa pagpili sa mga leaders ng ating pong community sa ating topic today. Kung gaano nga ba kahalaga na piliin ang nararapat na mga dapat mamuno sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. The calling for those who serves in the church. So kung mahalaga nga ito sa local community, sa isang bansa na magkaroon ng matapat at karapat-dapat na leader upang i-shape yung direction at values ng isang komunidad, lalong mahalaga po yung patungkol sa pamumuno sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. So, ang banal na kasulatan po ay
nagbibigay sa atin ng malinaw na gabay patungkol sa mga qualification ng mga leaders na dapat itatalaga o mga dapat piliin at dapat manguna sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. We have seen last time sa ating pong pag-aaral dito sa patungkol sa mga maglilingkod bilang mga deacon, nakita natin yung mga character. So from verse 8 to 10 na ating pinag-aralan last time, nakita natin dito yung character o yung moral character na dapat tinataglay ng isang lingkod ng Diyos bilang mga diakono. So today naman, we will look at the other qualifications dito sa verses 11, mga other qualifications na nakatala dito sa verses 11 to verse 13 na siyang kukumpleto ng ating pag-aaral patungkol dito sa calling ng mga deacons. So meron po tayong tatlong punto na titignan dito sa verses 11 to 13. Ito po ay ang mga sumusunod, no? Una is the character of their wives sa verse 11. Ikalawa is the household leadership of deacons sa verse 12. At ang ikatlo naman is the reward of faithful service. So, bago tayo magpatuloy at pagbulayan ang mga sumusunod na punto natin, tayo po muna humiling sa Diyos na tulong upang pag-aralan ng kanyang salita. Ay manalangin. O aming Panginoong Diyos, kami po muli ay lumalapit sa inyo at humihingi ng tulong sa inyo, O God. Pagkaluban niyo po kami ng karunungan sa pag-aaral ng inyo pong salita. Maliban na pagkaluban niyo po kami ng pagkaunawa at illumination ng inyo pong salita sa amin ay wala po kami magiging maunawaan sa inyo pong salita. Kaya po Panginoon, kami po'y dumadalangin sa inyo na tulungan niyo po kami, O God, illuminate your word sa amin pong mga isipan at mag-translate na word sa amin pong mga buhay para sa inyo pong kapurihan. Salamat po Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen. So, ang ating unang punto, the character of their wives. Sabi dito sa verse 11, their wives likewise must be dignified, not slanderers, but sober-minded, faithful in all things. So bahagi po ng qualification ng isang mamumuno bilang deacon ay related po sa kanyang domestic role, sa kanyang family. Kung ang isang diakono po ay married, there are certain moral qualities na dapat tinataglay or yung mga essential na dapat tinataglay ng kanyang wife. So their wives must be dignified, not slanderers, but sober-minded, faithful in all things. Ito po yung sinasabi dito sa verse 11. But let me say, no, hindi po nangangahulugan ito na maaaring hindi po nangangahulugan ito na disqualified yung mga single na maging deacons, maliban lamang na kung sila yung mga single, ay they are living in sexual purity. At maging yung mga walang anak o wala pang mga anak na married na pero wala pang anak, hindi po ito nag-disqualify din for them to become deacon kung qualified naman sila. Nararapat lamang na kanilang buhay ay naayon sa kung ano yung hinihingi o sinasabi na qualification para sa kanila. So, ang unang sinabi po dito bilang katangian o mahalagang katangian ng wife ng isang deacon is they must be dignified. So, dadaanan po natin ang mga ito. Sabi dito, Paul uses the same word in verse 8 pagdating sa kanilang sa mga diakono. Sinabi dito sa verse 8, gayon din naman ang mga diakono ay dapat maging kagalang-galang. At dito sa verse 11, sinabi, gayon din naman ang mga babae
ay dapat na maging kagalang-galang. So Paul uses the same word in verse 8. They must be respectable and they should live with serious life. So mahalaga po itong katangian ito na ang isang maglilingkod bilang mga diakono sa verse 8 ay maging kagalang-galang at nagko-complement po dapat na katangian ng kaniyang asawa is ganun din. Their wives must be respectable or they must be they, dapat sila ay kagalang-galang din dahil hindi po natin may tatanggi ng paglilingkod ng isang diakono ay kabilang din yung paglilingkod ng kanyang asawa. No? Ikalawa pong binanggit dito is they are not to be uh, slanderers, not to be slanderers. Or sa ibang mga translations ay they are not to be malicious talkers. They are not to be malicious talkers. So, ang salita pong ginamit dito ay yung sa Greek is yung diabolos. Diabolos means slanderer. At ito po ay often used to describe Satan. Kung atin pong titignan, no, yung sa Matthew 4, Matthew 4 verse 1, sabi dito sa Matthew 4 verse 1, pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksoin ng Diablo. So ito pong ginamit ditong salita at slander ay translate, ay ginamit dun sa Matthew 4:1 din sa salitang Diablo or Diabolos na pinanggalingan ng salitang ito. So nararapat lamang na hindi kakitaan ang isang asawa ng diakono na maging malicious talker or slanderer. So, nangangahulugan po ito na no one in God's service can be allowed to indulge in slander. Ano nga ba itong slander? Yung nagsasalita ng mga masasamang bagay patungkol sa kanyang kapwa o sa kanyang mga kapatid. So, we should not, may paalala rin po ang salita ng ating Panginoong Diyos na ang ating pong dila o ang ating pong mga pananalita ay ginagamit natin ito sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. So, hindi po maaari na habang pinupuri natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating dila ay ito rin ang nagiging source ng ating paninira or pagbibigay ng mga maling uh, malicious na bagay sa ating pong mga kapwa, lalong-lalo na po sa ating pong mga kapatid. So, we should not use our tongue or our speech to speak evil against others. Yan yung sinasabi sa James chapter 3 verse 9 na kung saan yung ating binanggit na kung saan hindi nararapat na ginagamit natin ang ating mga dila sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos at at the same time, ginagamit natin ito sa mga bagay ng paninira. So, hindi maganda ng isang lingkod ng ating Panginoong Diyos ay uh, naninira or may mga masasamang pananalita patungkol sa kanyang mga kapatid. So, kung sa atin man nangyari ito, nawa ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan na kung tayo uh, kung kinakitaan man natin ng ating mga kapatid ng kamalian o kasalanan, may tama pong proseso ng pagtutuwid na itinuturo din po ng banal na kasulatan. Kung ang isang kapatid ay nagkasala o nagkakasala, meron pong proseso or meron pong nararapat na bagay na ginagawa na sinasabi rin po ng banal na kasulatan. Hindi po ito yung gagawin natin sa ating sarili na sisiraan or maling mga pananalita, paninira ang sasabihin natin sa isang lingkod ng ating Panginoong Diyos. So nawa ay maging
maging warning ito sa bawat isa sa atin na uh, in God's service, huwag po nawa natin itong haluan ng pag-i-slander sa ating pong kapwa, sa manggagawa, o sa mga pastor man nito. Kung meron po tayong mga nakikitang pagkakasala, meron pong karapat dapat na gawain o gawin na sinasabi rin po ng banal na kasulatan upang ito'y itama o ang ating kapatid ay tama sa kanyang pagkakasala. At huwag nawang natin gamitin o tayo matukso na ini-slander o sinisira na rin ang ating kapatid for we speak evil against our brethren. Sunod pong binanggit dito na essential quality na tinataglay ng isang asawa ng isang diakono is they must also be yung dalawang bagay dito sa bandang dulo ng verse 11 na dito, kundi mapagpigil sa lahat ng mga bagay. They must also be sober-minded. Matino ang pag-iisip and or temperate, mapagpigil. At sila rin dapat ay matapat, faithful in all things. So nangangailangan that they must absolutely trustworthy kung sila ay kabilang, ang kanilang asawa ay kabilang or candidate for a diaconate office, they must absolutely trustworthy and not being fond of their gain. So, hindi po natin maialis na ang paglilingkod ng asawang lalaki, kabilang din dyan ang paglilingkod ng asawang babae. No? So, we know that deacon, sila yung nag-administrate or naglilingkod sa lahat ng mga bagay sa church. No? At oftentimes, pati yung mga finances, ay sila yung mga nagmamanage o sila yung mga pinagkakatiwalaan patungkol sa mga finances ng iglesia. So nararapat na sober-minded, temperate at faithful sa paghawak ng mga bagay na ito ang mga maglilingkod bilang mga or yung mga asawa, kabilang dito yung mga asawa ng mga deacons or mga diakono. So meron lang tayong konting mga paglilinaw dito sa verse na ito. So, ito pong verse na ito ay ginagamit or dinidispute itong verse na ito, karamihan. Some are big names maging sa Reformed Circle na ito'y ginagamit or sinasabi bilang source ng pagkakaroon ng mga deaconess o yung mga babaeng deacon. Some argue that this sentence describes the qualification for deaconess. So, dito sa Tagalog, ang pagkakatranslate po dito, gayon din naman ang mga babae ay dapat ang mga babae ay dapat maging kagalang-galang. So, sa SB po, kung atin pong titignan, ang ginanggit doon is wives naman. So, hati yung karamihan. Meron din mga kapatid natin kapatid natin sa pananampalataya na nag-hold dito sa pagkakaroon ng female deacon dahil translate na itong pagkagamit dito sa yung salitang ito, yung wives, ay translate into women. So, sabi ng ilan sa mga commentaries, it is a stretch to read in deaconess here because deacons are the focus mentioned in both sides of verse 11. Kung sa ating titignan yung sa verse 8, yung patungkol sa katangian ng deacon at sa verse 12, patungkol sa mga male deacon. So, magtataka tayo kung bakit naisingit dun sa gitna yung at sinasabi nito patungkol sa mga qualification ng female
deacon. So, may mga strong argument naman patungkol dito sa kanila, but I believe that it is a stretch katulad ng sinabi dito that in both sides of these verses, yung bago at after ng verse 11 ay ang mini-mention po dito ay patungkol sa mga male deacons. So marahil ang sinasabi lamang po dito ni Apostle Paul is simply telling Timothy that a deacon must have a wife who has a respectability that matches his own. Dapat katulad nito ng respectability na tinataglay ng isang diakono, naglilingkod bilang diakono, ay dapat ganoon din ang respectability, yung katangian na tinataglay ng kanyang asawang babae. Dahil kagaya ng ating nabanggit kanina na ang paglilingkod ay involved na rin dito yung asawa ng isang diakono. That his wife's qualification, pagpapatuloy pa dito, no, itong ating binabanggit dito is a quote from Brian Chappell. Sabi niya dito, Paul is simply telling Timothy that a deacon must have a wife who has a respectability that matches his own, that his wife's qualifications are part and parcel of his own qualifications for the office of deacon. So parang pagkakatulad o pagkakahawig ng qualification ng isang deacon is nararapat na kabahagi din ito yung qualification ng kanyang asawa. So deacon's wife, malaking papel ang ginagampanan ng deacon's wife sa paglilingkod ng kanyang asawa, no, ng isang deacon. So yung deacon's wife ay magiging active yung kanyang role sa paglilingkod ng kanyang asawa. So kung magiging godly ang paglilingkod ng asawa, ay magiging efficient ito. Kung magiging godly yung character ng asawang babae ng isang diakono, mas lalong magiging efficient, mas lalong magiging respectable, lalong mas magiging kagalang-galang yung paglilingkod ng kaniyang asawang lalaki, ang diakono sa iglesia. While kung kabaligtaran naman ito, kung ang isang asawa ng isang diakono naman ang character yung binabanggit yung mga prohibitions kanina na hindi dapat slanderer or yung kanyang temperance, magbibigay naman ito ng disgrace or kahihiyan sa ministry ng deacon ng kanyang husband. So, nararapat lamang, no, it is presumable na sabihin natin that men should not be ordained as deacons because their wives are not suitable for them to serve as officers in the church. So, kung makitaan pala, no, ng hindi maayos na qualities or moral quality ang isang candidate to be a deacon, na maaaring hindi pala talaga siya karapat-dapat sa office na ito dahil binabanggit ng banal na kasulatan kung anong katangian na dapat tinataglay ng asawang babae ng isang deacon, no? So isang pagpapalo talaga na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos na maging mag-complement ang character ng asawang babae at para sa mga tatawagin ng ating Panginoong Diyos na maglilingkod sa kanyang iglesia bilang mga leaders. Ganoon din sa mga, di ba? Ganoon din sa mga maglilingkod bilang mga pastors. Isang biyaya ito na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ang mga mapipili o mga pinipili bilang mga
maglilid sa iglesia, maging pastors man ito, maging mga leaders man ito, na siyang mga humahawak ng mga offices sa church, ay pinagkakaluban ng ating Panginoong Diyos ng mga asawang mayroong mga ganitong moral qualities, mga qualities na tapat at kaaya-aya sa paglilingkod sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. So, ang Panginoong Diyos talagang, sa Panginoong Diyos talagang kapurihan dahil siya ang nagkakaloob ng mga ito. So, para sa mga maglilingkod no, bilang mga pastor, alam naman natin na hindi madali. Mga pastors man ito, mga deacons, hindi madali yung paglilingkod na kanilang ginagawa. Maaaring may pressure dahil ang mga kalalakihan ay kailangan din mag-provide para sa kanilang mga family. So kung hindi binayayaan ng may mabuting quality, moral qualities ang kanilang mga asawa. So, maaaring maging hadlang ito sa paglilingkod sa pangunguna sa iglesia. So, kung ng ating Panginoong Diyos na siyang patuloy na nagkakaloob ng mga biyayang pagpapalang ito sa mga maglilingkod sa kanyang iglesia at mga leaders. At we have to balance din po ito, no? Hindi po, hindi dahil sinabi natin na hindi po ito patungkol sa mga women, kundi ito ay patungkol sa mga asawa ng mga deacon. This is not to undermine the ministry of women in the church. May mga roles na ginagampanan, mahalagang roles na ginagampanan ang mga kababaihan sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. So, they play a vital role to the health of the church. Hindi po ito natin dinidisregard. In the scripture, marami pong binanggit si Apostle Paul na kanyang mga nakasama na naglingkod, mga kababaihan sa iglesia na naglingkod at naging kapakipakinabang o naging mahalaga yung kanilang mga paglilingkod. Isang example dyan si Phoebe na binanggit sa Romans, no, sa dulong bahagi ng Romans na naging kapakipakinabang kay Apostle Paul sa kanyang paglilingkod. At marami pang mga iba na binanggit si Apostle Paul na mga kanyang naging kasama sa ministry. At tunay na mahalaga ang ginagampaang role ng mga kababaihan sa ating mga iglesia. Dahil sila man din ay equally gifted ng ating Panginoong Diyos, given that they perform the role that is appointed to them ng ating pong Panginoong Diyos. So, ang bawat role na itinatalaga ng Panginoong Diyos sa paglilingkod sa iglesia ay binibiyayaan ng gifts ng ating Panginoong Diyos upang magamit sa kanilang mga roles na ito. At ini-encourage ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga kababaihan, that to employ those gifts to their full biblical extent. Huwag lamang yung mga prohibition ng mga ating mga pinag-aralan, mga karaan sa chapter 2, wherein sinabi doon yung huwag i-usurp ng mga kababaihan yung authority in the church. So, meron pong vital role na ginagampanan ang mga kababaihan at ito'y napakahalaga, and we are to help them, to encourage our women in the church to employ those gifts into their full biblical extent. So nawa, maging katulong tayo sa bawat isa upang encourage ang ating mga kapatiran, ang ating mga kababaihan na kapatiran to use their gifts for the glory of our God. So, ang paglilingkod po, whether they are called deaconess, wala ka mang title as a deaconess, mga kapatid na kababaihan, tawagin ka mang deaconess or not, women should exercise servant ministry to the glory of our God. They should minister to those who are in need, to the sick, to the friendless, and to any who may be in distress. So, halimbawa, sa kababaihan din ng mga
Kababaihan din yung mga nangangailangan ng paglilingkod. So, mahalaga yung papel na ginagampanan din ng magiging asawa ng isang bikod, no, sa paglilingkod ng kanyang asawa, sa visitation, sa ministry ng kanyang asawa. So, mahalaga yung ginagampanan din ng isang kababayan dahil alam po natin, unlimited din yung interaction na kailangan gawin ng isang deacon, which is male, kung ang nangangailangan ng uh, tulong o nangangailangan ng uh, iba pang mga bagay is yung mga kapatiran din natin, mga babae. So nawa, naging encouragement ito sa ating mga kababaihan na kapatiran, mga babaeng kapatiran na ah, hindi po dinidisregard or hindi po ina-undermine ang kanilang ah, kahalagahan patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon sa Kristo. So, kahit tayo bilang mga malalakihan, no, hindi man tayo naglilingkod, wala man tayo mga hawak at office of the deacon or office of the pastor, kung tayo naglilingkod ng matapat sa ating Panginoong Diyos, ito'y para sa kapurihan pa rin ng ating Panginoong Diyos. So, nakikita ito ng ating Panginoong Diyos at ito'y kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ikalawang bahagi ng ating uh, uh, ikalawang punto natin is patungkol naman sa the household leadership of a deacon. The household leadership of a deacon. So, domestic orderliness and parental control are necessary as deacon requirement. Kailangan po ito kanina sa kanyang domestic role ay patungkol sa asawa. No? So the deacon himself must be husband of one wife. Binanggit dito sa verse 12. So this standard has to do with the marital fidelity, yung katapatan po sa kanilang marriage. This marriage must be monogamous and must maintain sexual purity. So katulad din po ito ng requirement sa isang maglilingkod as an overseer or para sa mga pastor na dapat ay uh, asawa ng iisang babae. Yung sinasabi dito sa verse 12, ang mga diakon ay dapat may tag-iisang asawa. Ito po ay patungkol sa purity na kailangan i-maintain pagdating sa kanilang marriage. So, this qualification ay hindi po ito naglilimit lamang uh, sa sexual relationship ng isang mag-asawa, no? But it extends or kabilang po dito yung patungkol sa spiritual and emotional aspect. So, ang relasyon po ng mag-asawa hindi lang sa sexual relationship, but everything. Mapa-emotional man ito, mapa-spiritual man ito. So, ang isang diakono, he must love his wife and serve her. He must love her as Christ loved himself. So, yun yung patungkol sa pagbibigay ng ating Panginoong Kristo ng kanyang sarili sa kanyang iglesia. Diyan po ikinukumpara yung pagmamahal na dapat, pag-ibig na dapat igawad ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Ephesians chapter 5 verse 25 to 28. Ephesians 5, 25 to 28, sabi dito, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayun din naman,
nararapat ibigin ng asawang lalaki ang kaniyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili. So ganyan po ang dapat na pag-ibig na ginagawa ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang lalaki, that he must give himself to her the way Christ gave himself to the church. So paano? Ito po yung i-rate natin sa tanungan, no? How can he serve the people of God? Sa iglesia na kanyang paglilingkuran, sa congregation, sa church, how can he serve the people of God if he is not serving his own wife? So, dyan po dapat, umpisa pa lamang dyan yung batayan, no? Yung paglilingkod within the household ng isang nag-aspire na maglilingkod bilang mga deacons, na dapat kapitaan ito ng nararapat na paglilingkod at pag-ibig sa kanyang pamilya. Yung domestic role o yung leadership role niya ay dapat makita sa kanyang pamilya, na kanyang iniibig ang kanyang asawa at ibinibigay ang kanyang sarili para sa kanya, tulad ng sinabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. At maging sa kanyang mga anak, no? A deacon must be a good father. Sa sambahayan, so, sa pagkakaroon ng anak, no? Deacons are to discipline their children with love. Katulad din yan, karugtong pa yan dun sa Ephesians chapter 5, dun sa Ephesians chapter 6, pinapatungkulan din doon yung patungkol sa mga fathers to discipline their children. Ephesians chapter 6 verse 4, ang sabi doon, Ephesians 6 verse 4, at mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. So, those who will serve as deacon, they must be a good father. At iniibig nila ang kanilang mga anak, dinidisiplin nila ang kanilang anak sa pagdidisiplin ng ating Panginoong Diyos. At maging, ganoon din, no? So, in those times, sa isang sambahayan po, bilang asawa at anak ng kabilang. Kabilang din po doon yung mga servants nila, no, in those days. So, this verse, maaaring din natin i-include or mahagit din ito yung patungkol sa kanyang relationship with working relationship with others, or patungkol sa kanyang mga servants, na kailangan din ay meron din siyang maayos na pakikitungo, paglilingkod, maayos na pakikitungo sa kanyang mga lingkod o sa kanyang mga kapwa manggagawa sa church. Sa Ephesians pa rin, Ephesians chapter 6 verse 9. Ephesians 6 verse 9, sabi pa dito, at mga Panginoon at yung mga sila yung mga Panginoon sa sambahayan, gayon din ang inyong gawin sa kanila, iwasan, gawin sa kanila patungkol sa kanilang mga alipin o sa kanilang mga servant. Sabi dito, gayon din naman ang inyong gawin sa kanila, iwasan ang pananakot. Yamang nalalaman ninyo na kayo ay may isang Panginoon sa langit at siya'y walang itinatanging tao. So, nararapat po ng paglilingkod or yung pagmamanage, pagiging leader sa household ng isang tao o ng nag-aspire to be a deacon, ay nagagampanan niya ang mga ito patungkol sa kanyang asawa, that he should be a husband, good husband, he must be a good father, and he must also be a good employer
sa kanyang mga servants. Uh, Kailangan po ito dahil ang kanya pong pangungunahan is ang household of God, ang sambahayan ng ating Panginoon Diyos, which is greater. So, kung tinitingnan lamang ito natin din sa uh, kung nagiging matapat siya sa kanyang paglilingkod, sa kanyang sambahayan, yung leadership role niya, nakikita sa kanyang sambahayan, it is a good indication na kaya rin niyang pamunuan yung iglesia ng ating Panginoong Diyos. Because the church is the household of God. Tulad ng binabanggit dito sa 1 Timothy 3:15, sabi dito, ngunit kung ako'y mantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Ano yung bahay ng Diyos? Yung na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at buhay ng katotohanan. So, because the church is the household of God, itong mga high standards na ito, yung mga high qualifications na ito, must be maintained. So, ayan po ang reason bakit nag-set ng mga qualification at standards sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita para sa kaayusan ng iglesia. Dahil ang kanyang iglesia ang pangungunahan ng mga tao na siyang uh, iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. So one of the best ways for to tell that if a man is ready to be a deacon is to see how he conducts his own household. So magandang batayan po yan sa pagpili ng mga karapat-dapat kung ready na ba sa paglilingkod ng isang kalabatihan. No? Is he devoted to his wife? Yan po yung titignan natin kung tayo po mapabilang sa isang iglesia o kabilang sa isang iglesia at mamili tayo ng mga mag-serve or mga servant sa diaconate ministry. Titignan din natin itong mga qualifications na ito. Is he devoted to his wife? Isa po yan. Does he nurture his children? Does he care for his colleagues or his servants? So in the name of Jesus Christ, is the name of Jesus Christ exalted in his home, in his workplace. So, nararapat din po yan na tignan. So, a man who cannot manage his own household will bring disorder to God's house. So, napaka-tulong po ng ating Panginoong Diyos na nagbibigay siya ng ganitong guidance sa atin para sa ikabubuti natin at ikabubuti ng kanyang iglesia na kailangan ang isang mamumuno bilang mga deacon is yung meron siyang household leadership. At ang ugat po ng lahat ng ito ng healthy and godly household relationship, nag-uugat po ito sa ginawa ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng isang tao. Pinipili niya ang kanyang mga magiging lingkod. Siya yung nagkakaloob dito ng puso ng may paglilingkod at yung gampanan yung lahat ng mga naaayon dito sa kanyang qualification. So hindi po natin ito magagawa. Hindi ito magagawa ng isang tao sa kanyang sariling kakayahan, kundi ang ating Panginoong Diyos ang nagbigay sa kanya nito. Kaya papuri pa rin sa ating Panginoong Diyos. Kailangan ang papuri pa rin ay sa ating Panginoong Diyos na siyang nagliligtas at tumatawag ng kanyang mga lingkod na mamumuno sa kanyang iglesia. Ikatlong bahagi po ng ating pagbubulay is the reward of faithful service. So, nakita natin yung mga qualifications ng moral qualifications of the deacon himself, ng kanyang wives, ng kanyang leadership role sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at sa kanyang mga servants.
At mahirap itong mga gampanin na ito, kung pati yung paglilingkod sa iglesia. So, diaconal work is very demanding. The standards of the office is high. At maaari na yung mga duties of the office are difficult. Mahirap po itong gawain na ito. Hindi po madali. So sometimes ang mga deacons will get tired of meeting the same needs over and over again. And other times naman, they are perplexed about what mercy means in a particular situation. So, over the time, sa pagganap ng katungkulang ito, they may become discouraged in their service. Kaya, meron pong binibigay dito na encouragement ang ating Panginoong Diyos as the reward of faithful service to those who will serve as deacons. Marahil dahil sa kahirapan ng gampanin ng office na ito, the biblical qualification for deacons end with an encouraging promise. At ito nga po yung sa verse 12, sabi dito, sa verse 13, sabi dito, sapagkat ang mga nakapaglingkod ng mabuti bilang mga diakono, nagtatamo para sa kanilang sarili ng isang mabuting katayuan at ng malaking pagtitiwala sa pananampalataya kay Kristo Jesus. So, those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus. So that the deacons who serve well will get twofold reward. Batay dito sa verse 13. Ang reward na ito is before men and before God. Yung mga naglilingkod or yung mga makapaglilingkod ng mabuti bilang mga diakono ay nagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting katayuan. So, katayuan before men and before God. So first na dito sa twofold reward na sinabi dito sa verse 13, first, those who will serve as well as deacons gain a good standing for themselves before the people they serve. Sa parang parang po. So, kung naglilingkod po ng maayos or naglilingkod ng mabuti ang isang deacon, they will have the respect and influence with the congregation. So, alam po natin yan, kung maglilingkod ng mabuti ang isang tao o ang isang deacon sa kanyang iglesia, it will follow na magkakaroon siya ng respect before the people in the church and the influence of the congregation. So, kung ang pastor po, which is siya yung nangunguna sa pangangaral, mainly sa pangangaral through the sermon of the Word of God. Ito naman po, yung mga naglilingkod naman po ng mabuti as deacon, they're serving, o yung kanilang paglilingkod naman, speaks like the preaching of the preacher. So kung yung preacher po naglilingkod, nangungusap talaga yung kanyang mga pangangaral. Yung paglilingkod naman ng isang naglilingkod ng mabuting diakono ay nangungusap din yung kanyang paglilingkod. Hindi man siya nagsasalita, yung kanyang paglilingkod, yung kanyang serving speaks like the preaching of the preacher. So his life, yung kanyang buhay, yung kanyang character, yung kanyang faith, at yung kanyang household leadership ay nagagampanan niya ng maayos, ito'y nangungusap o ito'y nagsiserve as a living sermon to the people. Di ba po napakaganda nun, no? Hindi kailangan magsalita para makapag lingkod or makapag-serve. Kundi magkakaroon ng impact yung paglilingkod pala ng isang mabuting lingkod bilang diakono katulad ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. We are not saying na hindi na natin kailangan ng preaching, no? Mahalaga po yun dahil
sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos na ipapangaral, na ipapangaral ang Ebanghelyo. Ngunit sa pamamagitan din ng paglilingkod ng isang tapat na lingkod bilang mga diakono, they serve well, ay nangungusap din po ito. Nagiging means din po ito, means of grace din po ito sa mga tao. At nakikita nila yung pananampalataya, yung buhay na binago ng ating Panginoong Diyos at iginawad doon sa taong naglilingkod na iyon. So, second po na sa twofold reward, yung una po is before men, and yung ikalawa naman po is uh, in the before men and before God. So they have great confidence in the faith that is in Christ Jesus. So, ano pong ibig sabihin nito? So, yung great confidence in the faith that is in Christ Jesus, this confidence is the boldness or yung assurance po. Nito sa ating pong pananampalataya, assurance, it refers to the boldness before God. So for those na minsan ay nagda-doubt po patungkol sa kanilang salvation, so for those sometimes who doubt from their salvation, it is an important lesson to learn na ang assurance of faith comes through service. Those who labor for the Lord most actively love Him most confidently. So, the more we serve God, the more we are confident na meron tayong boldness na sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay nagpapatunay or nagbabalidate po ito ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, paano natin sasabihin na mahal natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, kung sa Kanya man hindi tayo naglilingkod ng mahusay. So, nawa maging encouragement ito para sa mga nag-a-aspire o maglingkod bilang mga diakono na ang ating Panginoong Diyos hindi lamang uh, hindi po tumitigil sa ating paglilingkod lamang, kundi nagbibigay din po ito ng reward sa atin. Hindi man ito yung mga reward na nais natin, kundi yung reward na itinalaga ng ating Panginoong Diyos sa mga tapat na maglilingkod sa kanyang iglesia. Mostly po yung reward na makapaglingkod po tayo sa dakilang hari na ating pong pinaglilingkod ng ating po Panginoong Diyos. So para po sa ating application, sa ating pag-aaral sa umaga nito, the character and qualification of leaders of the church is utmost important. Kaya ng ating nabanggit kanina, napakahalaga po yung qualification na nakatala dito para sa mga maglilingkod sa pamumuno sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. So the Word of God ang siyang nagtuturo sa atin, ang siyang nag-guide sa atin para hanapin o ituro tayo for such leadership na ninanais ng ating Panginoong Diyos. So nawa, sa atin bilang mga mananampalataya, let us follow the advice of Scripture in seeking and choosing the leaders of the church. So meron pong itinalagang qualification ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang po ang kailangan natin lakaran o yun lamang po ang ating kailangang sundan upang matukoy natin ang tamang mga namumuno sa ating pong kalagitnaan, sa ating pong iglesia. So our basis of choosing must be in parallel to what the Scripture commands. Kararapat po na ito'y naaayon sa kung ano yung pag-uutos o sinasabi ng banal na kasulatan. Yung iba namumuno ng kanilang leaders. No? Nalalaman po natin ngayon, no? Yung malaking grupo, mamimili na naman ng kanilang bagong leader at we don't know kung magbabatay ba sila dito mga sinasabi ng banal na kasulatan
sa pamumuno ng kanilang magiging leader. Pero para sa atin po, ang panawagan is let us uh, in choosing sa mga maglilingkod in the office of uh, deaconate man ito or sa mga pastors, nariyan po kabay ng ating Panginoong Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Huwag lamang po tayong lumihis dito dahil ang paglihis po dito, kung i-ignore po natin ang mga ito, i-reject natin ang sinasabi ng Biblia, ay magkakaroon po ito ng serious na implication sa atin at sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. It will lead the Church of Christ into ruins kung hindi natin ito susundan. So, patuloy po tayong nawang gumanap sa panukala or sa advice or sa uh, sinasabi, command ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. At kasama po dito ang ating pong pananalangin na ipagkaloob ng ating Panginoong Diyos yung mga nararating na lingkod para sa kanyang iglesia. Para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Kristo, nalalaman natin na ang nagro-rule sa kanyang sa ating panlibutan ay ang ating Panginoong Diyos. He is the ruling King. Christ rules ng may kawisan, ng may precise, ng may orderliness and preciseness. So, kaya ang ating Panginoong Diyos ay naglagay ng mga qualifications for both pastors and deacons na nakalathala sa kanyang banal na kasulatan dahil nais ng ating Panginoong Diyos na mayroong order sa kanyang iglesia. At huwag natin kalilimutan, huwag natin kaliligtaan, mga kaibigan, ng Panginoong Jesucristo ay naghahari ng may katuwiran at may justisya. He will not let the guilty unpunished. So darating ang panahon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, He will one day judge the world in righteousness. Hahatol ang ating Panginoong Diyos sa tamang paghahatol at ito ay sa paghahatol ng may katuwiran. So dahil ikaw at ako ay makasalanan, we stand guilty before God for breaking His law, mga kaibigan. Ngunit ang magandang balita is there is forgiveness and justification na kayang ipagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at mananampalataya sa Kanya. Ang ating Panginoong Diyos ang siyang nagpadanak ng kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. So, sa mga mananampalataya sa Kanya ay pagkakaloob niya yung kapatawaran at katuwiran na mayroon sa ating Panginoong Kristo. So, dadamit niyo kayo, kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, magsisisi sa iyong kasalanan, ikaw ay papatawarin niya sa iyong kasalanan at idadamit niya sa iyo ang katuwiran na mayroon siya. So, mga kaibigan, huwag kang magtiwala sa iyong sarili dahil merong tapat na tagahatol, tapat na namumuno sa sanlibutan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo. So, kaibigan, magsisita sa iyong kasalanan at manampalataya sa tanging pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa kapatawaran ng iyong kasalanan. At ito ay ipamamagitan ng kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong Kristo, ang siyang tagapagligtas. So, mga kaibigan, gawin mo ito habang may panahon pa. Tayo manalangin. Panginoon, ang aming Diyos, salamat po sa mga salita mo na may pahayag sa aming pong kalagitnaan. Dalangin po namin ang pagpapala ito sa aming pong mga buhay at sa lahat ng mga makakarinig ng mensahe nito. Nawa o Diyos, makita namin ang kalagahan ng mga salita sa tungkol sa mga maglilid ng iyong iglesia. At nawa, maging matapat po kami o Diyos sa paglakad
sa kung ano yung sinasabi, pagsunod sa kung ano yung sinasabi ng Diyos salita. Tulungan niyo po kami ng aming Panginoong Diyos para sa aming pong kapakinabangan at para sa inyo po ang kapurihan. Salamat po aming Panginoong Diyos. Jesus name we pray. Amen.